Welcome to N242, Organizational Development in Nursing. So lahat tayo nursing admin. Tama? Yes? Correct? So, ang goal is at the end of this course, what we wanted you to do is you can discuss na concepts and principles in organizational development. So, after this course, may explain nyo na yung concepts ng information systems, discuss financial management principles, apply organizational development interventions in nursing administration. Hello. Utilize the change process in advocating for policy changes. And then develop a quality management plan for a specific work setting. So, ito yung modules 1 to 18. From unit 1 to 3, akin yon. From unit 4 to 5, kay, ano yun, kay Ma'am Paula. So, ako yung mag-discuss ng modules 1 to 11. Ano bang importante for me? Ang mangyayari, I want you to, wait lang, may nagsasalita. Sorry. Ayan, okay. So, yung, ano bang usually kay Ma'am Reg na, na gusto niya para maging okay tayo sa subject? Meron ako sinet na schedule weekly. So, make sure na yung discussion forum, magiging active tayo. Mahilig ako mag-reply eh. Kung mapapansin nyo, mahilig akong magbasa. As in, nagbabasa ko isa-isa. Kasi for me, nagbigay kayo ng oras, ako din nagbibigay ng oras. On the other hand, yung FMA1 sa akin yun, ako yung mag-check nun. So, ang rubrics yung pinakamahalaga sa akin. I-discuss ko naman later on. And then, yung final exam is joint forces kami ni Ma'am Paula. So, yung questions from modules 1 to 11 sa akin manggagaling. And then, yung the rest sa kanya. So, ang week 1 natin is introduction. Kalma lang muna tayo. So make sure ang activity is to participate in the online forum for self-introductions. Nakita ko naman na madami sa inyo talagang naging, ang sabi kasi ni Ma'am Pao, yung mga students before na handle niya, hindi na masyadong naging active sa discussion forum, parang binaliwala na lang. Ako, for me, mahalaga sa kanya discussion forums kasi doon ko makikita kung may naiintindihan ba or may problem ba or may hindi nakuha. So, message na kayo doon. Definitely makikita ko yun o babasa ko. Pag hindi man, you can email me sa email address ko. Pero make sure na nalagyan ng N242 yung subject para hindi malilito na asan ba gatong san ko nga pala tong estudyante. Minsan kasi may mga nagtatanong na students ng ganitong anong tawag dito, concerns, hindi ko masagot kasi hindi ko sure kung aling subjects. So anyway, I am handling 7 ngayon na subjects. So para lang alam ng lahat, minsan hindi kami agad nakakasagot, pero madalas, tingin ko naman mabilis naman ako sumagot. Mga hindi naman inaabot ng isang araw. So anyway, ang week 2 natin is you're gonna read your module 1. Nandun yung study guide naka-upload. And then yung learning activities. Again, ang mahalaga sa akin is yung mga forums, kahit ilang percent lang siya. Doon ko kasi malalaman, okay, naintindihan nila. Mostly naintindihan. And then week 3, modules 2 to 3, and so on and so forth. Pagdating sa week 4, hinahayaan na namin kayong basahin yung FMA 1. Ang ginawa ko kasi sa natin sa portal, weekly yung basis kasi ayoko ma-overwhelm kayo. I'm sure lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo may pinagdadaanan. So, ang ginawa ko is weekly, hindi ko kayo binombard ng information. So magbubukas ang FMA 1 na instruction sa February 17. Ang deadline ko usually is 11:59, pero ang lagi ko sinasuggest sa mga students na wag sagarin until 11:59 kasi
minsan nagkaka-problem sa pag-submit, may biglang may hindi ka na-hit. So, mawawala na yung, magko-close na agad yung portal. So, kung meron mang max is usually 11:30 yun. Pinaka-safe pa kung matarantaman. At least makakasend pa rin at magagawa ng paraan. So, pagdating ng mahaba yung from week 4 to week 7 ang FMA natin, you're gonna work on it. Ang submission is March 22 ng FMA 1, yun yung 11:30. So, talagang in-stretch ko para hindi kayo mahirapan. Ang feedback is maaaring manggaling kay Ma'am Pao, pero I will make it a point na subukan ko mag-feedback at the end of bigyan nyo lang ako at least 1 week. Subukan ko mag-set ng schedule ng synchronous class again. Kung papala rin sa schedule para ma-discuss natin. Ano bang hinahanap ko sa FMA 1? Make sure lang yung rubrics iintindihin mabuti. Mahalaga yung rubrics para mag-guide kayo kung ano ba yung isasagot ko dito. Ano ba yung kailangan kong gawin dito. So hanggang hanggang March, ano lang pala ako. Hanggang March 16, birthday ko yon. Hanggang March 16 lang ako. Bakit gano'n? Hanggang March 16 lang ako. So, ayun. I-discuss ko rin house rules namin ni Ma'am Pao. So, yung participation in discussion forum will be graded and will provide opportunities to expound on the content of the module. Ano bang ini-expect ko sa forum? Hindi lang tayo magpo-post, mag-react din tayo dun sa ginawa ng yung pinaghirapan ng kaklase natin. Ang goal kasi natin is magkaroon ng interaction between you guys para somehow eventually pagdating ng panahon we know na how to collaborate with one another. So yun yung goal ni discussion forum. So ano pa, mas maganda kung may reference na nilalagay para alam ko na ito ang pinagkuhaan niya. Ito yung dito galing yung point of view niya. What else? Naka-Turnitin tayo, so makikita doon if nag-plagiarize tayo or kumuha tayo ng ideas ng ibang tao. So makikita namin doon, ang ina-accept ni Turnitin is 30%, meaning 30% or less yung kinopya mo doon sa ano. Pero as long as, ang sinasabi ko naman sa students, as long as nilagay mo siya sa reference, make sure naman i-paraphrase or baguhin ng bahagya para hindi mataas yung Turnitin. So, lahat ng submissions nyo from my end and Ma'am Pao, I think kay Ma'am Pao, binubuksan yung Turnitin para makita natin na hindi tayo nagpa-plagiarize as much as possible. So again, yung next is submission of assignments, yung FMAs natin. May format yung pag-submission, apelido muna, your surname, underscore N242 underscore FMA1 para hindi magkalituhan. Ginagawa namin ito para pag sinave namin siya, kita namin kung sino nga yung wala or anong subject to or anong FMA to. So academic integrity, the University of the Philippines Open University upholds the University of rules in academic integrity and honesty. So again, yung sa plagiarism, as a student, you're expected to observe these virtues at all times. Ang Turnitin natin, FYI, meron din siyang AI. So malalaman kung we use ChatGPT or we generated from other AIs, tawag dito, apps. So, kita natin lahat kung kita namin from our end kung gumagamit. Papakita ko rin yun sa inyo one time pag mag-set ako ng example one time. So, intellectual honesty includes proper acknowledgement of your sources, again. All quotations, paraphrase materials, borrowed ideas should be well documented and the sources cited, complete with bibliographical entries following the APA format. So, plagiarism is prohibited by law. Meron na tayong hindi nakagraduate because nag-plagiarize ng research. And I hope and I know na hindi nyo gagawin yun. If you have any questions and clarifications with regards to course, please contact us in the course site or email us. Wait, may nag-join yata.
Akala ko na-set ko na siya ng ano. So there. Again, you can contact us through our emails na ilagay naman namin dun sa baba kay Ma'am Pao and yours truly. So our course requirements, actually, we don't, pag-usapan namin, let's not have a quiz na, nakakaawa na yung mga bata. So, what we wanted you to do is to take note yung percent of FMAs and your final exam. So kung makikita nyo ang faculty marked assignments, is 60%, malaki siya. So, 1 FMA lang ang hindi natin magawa, ma-EXT na agad tayo. So, make sure na we follow the weekly basis schedule na pinopost namin ni Ma'am Pao. So, ang FMA 1 is about workflow analysis. So, makikita nyo doon, application siya from modules 1 to 11 yung ginawa naming yung ginawa kong FMA. So, discussion forum, again, it's 10%. Maliit lang siya, pero for me kasi napakahalaga because dito ko makikita kung kamusta ba yung estudyante nga, kung active ba to, or I know we're all busy, para at least magbigay ka ng time for studying. And again, yung posting in discussion forums. So, March 22, 2024 ang FMA 1. May 3 pa naman yung FMA 2. So, again, we open yung FMA earliest as possible. And then, ang last call sana is 11:59. Para sa ngayon lang nakarating, isinasuggest namin na 11:30 at least kasi baka magkaroon ng problem sa pagsasubmit, pagka-click ng button. Automatic talaga siya nag-close if ever. So, ang grading system is 1, 1.52, 2.53, 4, and 5. Drop and EXT. So, minsan meron nagiging in-between, which is 1.25, 1.75. Pero, ayaw natin ng grade na 2 for some others na probationary, hindi pwede ang 2. So, ang main goal lang is we provide the requirements needed. So, explain ko lang din yung for students who will be getting a grade of EXT after this semester, and I am hoping na walang EXT sa atin. So, ang sabi ko nga kay Sharif kanina, si Sharif ang pinakaunang dumating, napakahalaga ng group chat or GC. Kung pwede ko nga lang include yung sarili ko to remind you guys, gagawin ko. Kaya lang, of course, alam ko meron din kayong sariling, dito, pang-encourage sa isa't isa. Iba yung dynamics kapag kayo yung magkakasama. So, after enrolling next semester, please apply for completion of EXT once the school semester has started. Itong entire thing na to, don't worry, isa-send ko naman siya, pero hopefully walang mag-EXT. So, please email us using the subject N242FS, SS to, second semester, 2023-2024, removal of EXT, to inform me of your intent to complete the course. After na to, so ang faculty in charge is si Ma'am Leona Paula Macalinta. She's a chief nurse sa Cardinal Santos. And then yours truly, newly hired from UPOU na full-time. So, wala naman na. Ayan. Okay. Wait, I'll just stop from sharing. So, ayun. So, if you have any questions or clarifications, pwede nating erase here so that others can see, baka ganun din, same din yung concerns nila. May mga nag-email sa akin, may mga questions. So, para kita na rin ng iba, ng inyong mga kaklase yung questions. So, any questions? Reactions? Miss Reg, Yes, po. lang po. Yes, start. Kasi last 2 subjects, kahit nung previous last sem, kasi hindi ko alam, lagi doon sa FMA submission, yung date,
kunyari sinabi nyo na 12 mag-open. So, dito mag-a-adjust kami ako dito 4 hours. So, pag nag-open ako ng website, minsan hindi pa siya open. So, nagtataka ako, 2 subjects na yun na lagi siyang ganun. Kaya last time nag-email ako na parang ito na yung oras dito, ito na yung oras sa Pinas. Tapos, ayaw niya mag-open pa. So, ang nangyayari, kapag nag-open siya ng madaling araw dyan, madaling araw na rin sa akin, hinahabol ko minsan yung submission. Pero alam ko naman minsan, nangyari yun ma'am sa akin sa quizzes kasi parang ilang oras lang yun. Pero yung FMEA kasi natin medyo mahaba. So, naging concern ko yun na bakit lagi siyang ganun. 2 subjects ko last time is ganun siya nangyayari. Iba yung oras ko. Which subject is this? Last ko ma'am Pato Pisho, saka yung, ano ba yung last ko? Yung administration of sa unang sem. Pero, Nangyari. I think, kasama ko si Miss Ria sa Advanced Pato. Ang alam namin, standard time ng Philippine, yung Pag-asa, kung makikita nyo. Oo. So, hindi siya pareho. Yun Hindi nga ma'am, kunyari, eh. na-try na gano'n, Ah. iniintay ko talaga. Minsan lalabas ako, iniintay ko muna mag-submit. Kaya yun yung nagiging problema ko. Tapos last time, yung exit ko, parang hindi rin ako nakapag-submit, pero nag-submit ako last. Tapos parang nag-email nga sa akin na mag-exit ako. Sabi ko, nag-submit ako, pero hindi nga nakita ng B. Oo. Okay. Sige, I'll try to ask yung ICTDO natin, yung sa tech support, kung bakit ganun yung nangyayari. I guess yung iba, bakit kaya? Sige, itanong ko. Pero but then, sorry, start. Sorry po. Yun lang, timing. Pero kasi kung 2 days, 3 days, it's okay. Pero kunyari, yung previously, pag recess kasi ang ikli ng time, medyo Oo. nakakaharap. Oo. Kasi may certain time lang siya mag-open. Kaya, Mahaba to 1 week, so okay lang po. oo. Kaya din ang hirap kasi kapag quiz minsan kasi pwede mo siyang i-open tapos makakapag yun yung Nagra-run. namin. Oo, nag-run yung time. Okay, sige. Tanong ko rin i-clarify ko dun sa ICTDO, pero total wala tayong quiz dito. I think medyo mahaba na yung time natin. And also, usually naman we give chances. Ako personally, I give chances. Ang nire-request ko lang talaga palagi sa student is, for example, na-miss mo yung quiz or yung FMA, pero kasi ang haba na nung binigay na time nagkataon kunyari na nagkasakit ka or whatever. Pwede naman ako ina-accept ko as long as meron ka medical certificate. Or kung hindi naman ibang rason, for example, may namatay, may ganun situations, humihingi lang ako ng death cert para lang okay, ito ma-justify ko na pinagbigyan ko po because ganito yung situation niya ngayon. Or kung kunyari nag-transfer ng work, as much as I could na pagbigyan palagi, minimake sure ko na at least may second chance. You can send it to me via email, but again, hindi ko siya sinasuggest because natatabunan. So, kawawa naman yung estudyante na nag-submit on parang sa second chance tapos hindi namin agad makikita. So, ang mahalaga, if you're gonna submit sa email, pero again, hindi ko siya sinasuggest, lagyan niyo at least ng N242 kasi ang dami nating subjects. Katulad ko, 7 yung hawak kong subjects. So, para lang clear na, ito galing siyang ganitong course. So, ayun. Pero balikan kita dun sa ICTDO. Tanong ko kung sa tech natin, kung bakit ganun. Pero saan ka ba, Star? Sa Middle East nga pala. Okay. Any other questions pa po? Praktiko mo lang kayong tanong. Parang meron na kayo lahat, pagjujutihan Joed, walang tanong? Huwag kayo mahiya. Ako lang to. Wala naman po. Wala. Yung exam lang po, same lang din po, double setup. Actually, Yung exam po, ma'am, double setup pa. Oo, usually pagka may proctor talagang double setup yun. Kailangan kita bawat angles kasi. Okay po. So nila ba may... Nahihirapan ba kayo pag double setup? Or... Hindi naman po, ma'am. Sa akin, hindi naman Okay. po. Naiintindihan ko naman din yung iba kasi sometimes wala ding cam or
walang means para maging double setup. Pero yes, oo. Palagi na siyang ganun. Dati kasi, nung estudyante pa ako, pupunta kami sa headquarters mismo dito sa UP para mag-exam. Sulat kamay pa, hindi pa online. Ngayon nga, at least, abot kamay mo na eh. Online na. Pero yun lang, ang kapalit, kita lahat ng bawat angles. So, ayun. And also, baka lang din, para rin sa kaalaman ng lahat, pag talaga nag-exam kayo, yun lang talaga yung buksan nyo. Wala nang iba. Kasi nakikita nila na nag-change kayo ng kita nila yon tapos i-report nila sa amin. Nakikita nila pag nag-change kayo ng view dun sa sa mismong exam, tapos magse-search kayo. Kita nila yon. So, ayun. Hindi ko hihirapan yung exam. Nabiro lang. From modules 1 to Lieutenant, may question? Wala. Yes, sir. Puro kayo. Ma'am, isang question na lang po. Yes. Medyo hindi siya related sa subjects ngayon. Pero after kasi nito, kailangan kasi kami kumuha ng 2 elective. So nakakuha na kami ngayon ng isa. Pwede ba kami makapag-summer if ever para mahabol namin yung practicum by next semester? Ang problem natin is 2 sem lang tayo. So, usually nag-open lang siya. Hindi siya tri-sem eh. Wala tayong summer. Kumbaga, yung in-between, wala. So, usually ino-open lang sa first semester or second semester. So, yung summer, ang alam ko hindi. Kaya ako, yung sinasabi ko nga, tumagal ako ng 4 years dito sa MAN program. Kasi this is really, para siyang platform for nagtatrabaho. Hindi nila sinasuggest. Mas gusto nila ina-apply mo yung pinag-aaralan mo sa work mo. Virgo, may question? Nag-raise kaya tayo ng hand. Balik ko lang po, to share lang po kasi I have the same case with Sir Joed. However, parang nakahabol po kami doon sa special request kay Ma'am Ria. And she was able to guide us na yung nga po yung nabanggit na we're only having the MAN program for semestral. And then meron kasing update lang for matriculation. So there was just a need for a letter to her. I-update yung matriculation po din. It should be updated. At nakita ko po yung sa may pangalan nito, schedule pa. Pwede pa yatang mag-add ng meron pong specific na schedule pa po to add Pwede? or to yes po. I think. Pagka ganyan yung concern, pwede natin i-email si Program Chair Ria. Si Ma'am Rhea po. And she's responsive naman. She's very responsive. Sobrang hands-on yun. Siya kasi yung nagtitingin, kaya ba nito or hindi naman sa kaya ba nito, kaya ba ng schedule or pwede ba yung schedule or ano. So, ayun. And then, usually, siya rin yung nagsasuggest na ito yung kuhain mo na yung next na makakatulong sa specialty mo. Siya yun, si Program Chair Ria. Si ManPC at up.edu.ph. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala, nasa naman, kasama natin siya sa portal. So, if ever we have concerns or whatever, kita niya naman dun. And also, I'm gonna post this sa portal natin. So, if ever, message ko na lang si Cherry na baka pwede ma-check din yung yung sa concern natin sa tech and then sa time ng portal and yung elective. Meron pa po? Hi, Tess! Hi, ma'am. Baka may question ka. So far, ma'am, wala naman, ma'am. Pero if ever I have, ma'am, I'll just contact you, ma'am. I'll just send in the email, ma'am. Okay. As much as possible, nagre-reply ako agad kasi nga matatabunan siya sa daming emails everyday. So, ayun. Ano pa ba? So, if nanggaling na kayo sa advance, most likely nanggaling na kayo sa advance pa to. Yun yung, that's how I grade. Yung requirements lang, napakahalaga. Pag nakita ko naman na talagang, nagpursi dito, lalo sumunod dun sa rubrics, hindi naman kayo maliligaw dun sa rubrics. Sure yon na mataas yung grade. Sure talaga yon. Meron na akong, ano pa ba?
Wala pa naman so far. Kasi usually yung dumadaan, maayos naman yung transaction. Meron yata akong isang one-time na class, ang ginawa ko, yung buong course, pinost ko. So, medyo na-overwhelm yata sila. So, ngayon ang ginawa ko, per week yung mangyayari, magbubukas siya every Mondays. Tapos, andun naman siya for so long. Pero every Monday siya para hindi kayo ma-overwhelm. So, ayun. So, any more questions po? Or what do you expect from this course? Or hopefully ma-meet natin after? Sharif. Ma'am, yung sa practicum, hindi Okay. ko nawala sa isip ko. Okay, Ano po practicum. karamihan yung iba, ma'am? Pag halimbawa nandito lang sa Philippines. Pag nandito sa Philippines, madami na tayong options. Meron na tayo sa Baguio. If you want to go to Davao, meron na rin tayo sa Davao. Meron madami sa NCR, Cardinal. We're trying to work on PGH pa, Abigail. Tapos, sana ma-affiliate kasi nagka-problem nung pandemic. Hindi yata nagre-receive, hindi kayo nag-ano, no? So, ako, ang lagi sinasuggest, uwi kayo dito sa Los Baños, dito sa Laguna, para makita ko kayo. So, meron din tayo ditong partners, Los Baños Doctors Hospital and University Health Service na, ang tagda hospital na affiliated. Pwede rin naman, during pandemic kasi ang nangyari, na pinipili nila yung sarili nilang hospital. As long as merong master's degree yung mentor nyo. Alam ko may mga ganong requirements may mga ganun tayong requirements. As long as may masters, meron kami ipapadalang letter for your seniors na tinatawag, or head or chief or kung sino man yung mas mataas sa atin. Kami si Cherry yung mag-email dun sa kung paano yung mangyayari. So, ayun. Inaalaw as much as, basta ang mahalaga lang ay may master's degree. Wait, may nag-raise ng hand. Si Virgo nga ba yun? Yes, Virgo. Yes po. It's related po dun sa practicum. Nabanggit niyo po yung Baguio. Is it the Baguio General Hospital po dito? The regional? St. Louis. I see. SNU. And then, and not related to the practicum, pero apart from the practicum po kasi we'll be having our comprehensive exam eventually. Yes. First po kasi doon sa research part, kasi engaging yun na may mga feedback yung mga faculty or yung ating mga FIC. I'm just wondering po kung yung mga check paper din po ba, especially the exams, are returned as well so that it could be a basis as well of our review for the comprehensive exam. Okay. Based on nung estudyante ako, hindi nila binalik. Ang binigay lang nila is yung grade. And then, I'm not sure kung ngayon binabalik nila or nag-feedback sila. Hindi kasi ako yung may handle sa compre. Pero, ang tingin ko na, pwede, we can ask, ask for, parang kay Cherry, we can ask kung anong nangyari, bakit ganito yung grade, bakit gano'n. We can ask naman. Masipag naman sila sumagot. Yes po. I asked po kasi Ma'am Regine kasi talagang malaki din po yung tulong ng feedback. And that happens sa research part. And Yes. we're just hoping na sa ibang subject din, especially sa critical na mga major po na subject, yung feedback din ng FIC would help us really to decipher better yung kung paano atakin yung tanong, ano ba talaga yung tama doon, ganyan. Or rationalization po ba. And really, having this online class with you po or meeting po, first time po namin actually. Ako Talaga? po yes. Pero kasi talaga, pero ako kasi sa advance, lagi talaga, nagsisync class ako, first week ng semester, as much as I could, para alam din ng students kung paano ako mag-grade, kung paano ko siya ina-atake, paano ko tinitingnan yung isang subject. So, when it comes to answering or sa critical thinking, before kasi, wala kasi tayong exam ngayon so more on FMA lang. Pero ako, sasuggest ko sa inyo pagdating ng compre, pag nasa compre stage na kayo, hindi kailangan technical. Kailangan may substance
kahit pa maikli yan, pero may substance, na nakita nung checker na naintindihan nito, kahit maikli, sure yan. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga nahahawakan ko. Kasi, hindi naman kailangan komplikado eh. For example, ang tanong sa'yo, you have 7-year-old, tawag dito, a 7-year-old ask you, ano nga ba nilagay ko doon? A 7-year-old ask you if her dad is gonna die because nagsusnore si daddy. So ang ina-expect kong isasagot natin as a nurse, hindi gamot. It's not, 'di ba? Parang tayo ang atake natin ng therapeutic. Of course, we're gonna level our conversation sa age ng 7 years old. Mag-adjust tayo dun sa 7 years old. So hindi natin sasabihin, oo, mamamatay yan. Nagsusnore lang yan, wala lang yan. Hindi siya ganun eh. Kailangan yung therapeutic communication natin nandun na parang ikaw lagi mong sa critical thinking ba, kailangan hindi komplikado na nagsusnore siya kasi ganito. Kung nag-jargon words na tayo, naggamit na tayo ng kung ano-anong scientific terms or parang hindi ako sa atin kasi it's not to impress yung kausap natin palagi. We use layman terms na maiintindihan, mai-express natin kung paano i-explain sa pasyente natin or sa client or kung sino man kausap natin kung ano yung gusto natin ipaintindi. So, ako, for me, nagbibigay din kasi ako ng questionnaire sa Compre. So, baka mag-check na ako ngayon, malaman ko. Balitaan kita, Virgo. Pero ako ganon. So, ang mahalaga din, parang lang yan, nung nag-board exam tayo, di ba nagsasabi yung mga reviewers or yung school na, si ganito yung nagpa-exam. Doon mo kasi maintindihan, ganito for example, si Sheila Bonito, ganito siya magpa-exam. So, ganito dapat natin itingnan yung isang So, ako, yun yung suggestion ko personally. So, dito sa FMA, same, ganun din. So, bawat modules, i-explain sa'yo dahan-dahan paunti-unti. For example, yung, ayoko sabihin yung FMA, baka may mahulaan yun. Pero, bawat modules, i-explain doon kung paano nyo magagawa si FMA. So, ayan. Si Compre, ko lang, mahirap siya ha. Kumpleto siya. May research siya. May parang general info and also yung mga learning contracts, yung mga yan, makikita nyo dun. Budgeting, nandun din siya. So, ayun. Para lang alam nyo. Para siya kabuuan ng natin, ng buong MAN program. Pero I'm sure kaya niyo yan. Kasi natapos niyo yung Star, wag kang mag-alala. Natapos yung advance. Nakita ko kumamot eh. Natapos yung advance. Natapos niyo yung adult health. Sure yan. Lalo ngayon, mas papasok na ako sa Compre dahil full-time na ako. Maiintindihan. Mabilis na natin masasagutan. Sharif, yes. Seryoso yung itsura nyo kasi Compre yata yung pinag-uusapan. Mahirap, yes, mahirap. Kailangan siyang paghandaan. Medyo mamhirap kasi ako ng wala Sa kasi FA? akong clinic bedside experience at all. Hirap ako nung ma'am, hindi ako nag-practice all. Oo. So, medyo hirap ako pagdating ng ang hirap kasi hindi at all wala. Admit talaga yung experience sa hospital. Oo. Kapang-kapa. I think ngayon kasi inaatake na siya not just for, kasi ang dami na rin nating public health, meron na tayo sa mga DOH na nag-enroll. So ngayon, medyo na-shift na siya into holistic na talaga. So regardless kung saan ka nag-work, parang talagang literal, based on your understanding dun sa topic, based on your experience, ganun mo siya atakihin. Hindi na siya, dahil nag-bedside ako, hindi na siya ganun. Tingin ko, nag-shift na siya, hindi na lang kasi, actually, nawala na nga yung kalimitan, nawala na yun sa hospital side. More on, nasa BPO, yung mga yan.
Sa DOH, ang dami nag-enroll sa atin na ganyan. So, nag-shift na siya. Somehow, nagiging holistic na siya. So, kung ang experience mo ba, Star, saan ka ba? Quality po ako, tagagawa ko ng policy. Sa Or admin sa po talaga ako. Admin. So, ayun. So, ayan, lalo ngayong course na to, baka, ayan, kitang-kita na natin. Ikaw na ang, kanya-kanya talaga siyang, kanya-kanya talaga siyang forte. Pero, but then again, ayan nga, dahil nakita namin, nag-shift na siya, hindi na lang hospital-based. Meron na talagang nag-admin, meron talagang, ang forte ay, tag dito, home care. Meron na rin tayong ganun. Meron nga tayong offshore, meron tayong mga lieutenants. Ayan. Meron tayong may BFP pa nga na nurse. So, ano na siya talaga, holistic na yung as much as we could give sa exams and sa mga modules, hindi na siya mostly hospital-based. Ayun. Ina-update na siya ngayon kasi 2024 na-update na siya. So, ayan. Meron pa po. Si Ma'am Rochelle. Rochelle ba to? Rachel? Rochelle? Any more question po? Okay na? May naka-duty pa yata. No more? Okay, so far, ang aga natin natapos. Uy, ano yun? May lumalabas sa background ko. Ayan. If you have, concerns na bigla nyo maiisip, message lang kayo. Just make sure na may N242. Si Ma'am Pao, imi-meet din kayo. Magsasend din yun ng, announcement. So, standby tayo sa announcement. Check tayo sa announcement, sa discussion forums, and then sa modules. Ano pa ba? Tip, nung nag-aaral ako nung katulad nyo rin ako na nag-aaral. So, masanay ako sa traditional So, piniprint ko, hina-highlightan ko. Piniprint ko yung modules. Hina-highlightan ko, sinusulatan ko. Doon mapapractice yung Kung hindi man kayo si print or sa phone, na nakakasulat na tayo doon, di ba? Yung critical thinking mo mahahasa. Pagka, hindi ko na naiintindihan tong word na to. Search ko to, ilagay ko dito. Pag sinulat mo, pinakinggan mo, sinabi mo yung mga words na hindi mo alam, mas magsistick yan. Kesa yung binasa mo lang, tas pinabayaan mo. So, ayun lang. GC, napakahalaga. Tulungan kayo sa isa't isa. Again, kung pwede lang ako sumali, sumali na ako sa GC nyo. Message lang kayo sa email if meron concerns or meron pahabol questions or whatever. Just make sure to put N242 yung course natin para lang sa to, ito yung pinag-uusapan. Okay? So, yun lang naman. Thank you so much and message lang kayo. Picture ako ng isa. Kaya ba mag-open ng yun? Bigay, malapit na umuwi. Ma'am Tess, kaya mag-open ng cam? Rochelle, kaya? If not, picture na ko. In 3, 2, 1. Okay. Thank you. Ingat kayo. Message lang kayo if you have questions. Okay? Huwag sa portal mag-message, hindi ko mababasa yun. Sa email kayo mag-message. Okay. Congratulations in advance. Kaya natin to. Paalam. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.